Hi everyone, today matututunan natin kung paano mag-conduct ng Mann-Whitney at Wilcoxon test. Mahalaga ito sa research kapag hindi normal ang data natin. Ang goal natin sa session na ito, first matutunan kung kailan ginagamit ang Mann-Whitney at Wilcoxon test. Second, paano natin i-perform ang test. At third, paano i-interpret ang results sa psychology research. Pareha man ang Mann-Whitney at Wilcoxon ng non-parametric test. Ginagamit ang mga ito kapag hindi normal ang distribution ng data. Mann-Whitney ay para sa interdependent groups, habang Wilcoxon ay para sa paired o dependent groups. Basically, alternative ito sa independent at paired t-test. Para sa Mann-Whitney, ginagamit ito kapag gusto natin i-compare ang dalawang independent groups, like male versus females. Una, i-rank natin lahat ng observation, combine. Tapos isam ang ranks ng bawat group at i-calculate ang new statistics. Panghuli, i-check ang p-value. Kung p-value is less than 0.05, may significant difference sa dalawang grupo. Para sa Wilcoxon, ginagamit ito kapag paired ang data, like pre-test at post-test, ng stress scores. Una, i-calculate ang difference sa bawat pair. Tapos, i-rank ang absolute difference at lagyan ng positive o negative sign. Depende sa direction. Sum ranks at i-calculate ang test statistic. Then, i-check ang p-value. Kung p-value is less than 0.05, may significant change sa paired scores. Kapag nag-run ng t-test, check ang p-value. P-value is less than 0.05, ibig sabihin may significant difference. P-value is greater than equal 0.05, ibig sabihin walang significant difference. Huwag kalimutan i-report ang t-test statistic, U or W, at pwede rin ang effect size para malaman ang magnitude ng difference. Mahalagang tandaan, Mann-Whitney equal independent groups, and Wilcoxon equal paired groups. Pareho silang non-parametric. Ginagamit kapag hindi normal ang data. Gumagamit sila ng ranks, hindi raw scores. Pwede rin mag-calculate ang effect size para sa practical significance.